Deuteronomio, unang kabanata. Iniutos ng Panginoon sa mga Israelita na umalis sa bundok ng Sinai. Ang aklat na ito ay tungkol sa mga mensahe na sinabi ni Moises sa lahat ng Israelita noong naroon pa sila sa ilang, sa silangan ng ilog ng Hordan. Nagkakampo sila sa kapatagan ng Hordan malapit sa Suf, sa gitna ng Paran, Tofel, Laban, Hazerot at Dizahab. Mga 11 araw na paglalakbay mula sa bundok ng Sinai papunta sa Kadesh Barnea kung dadaan sa bundok ng Seir. Nang unang araw ng ika-11 buwan sa ika-40 taon mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi sa kanila ni Moises ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin sa kanila. Nangyari ito matapos matalo ni Moises si Sihon na hari ng mga Amoreo na nakatira sa Heshbon at si Haring Og ng Bashan na nakatira sa Ashtaroth at Edrei. Kaya sinabi nga sa kanila ni Moises ang mga kautusan ng Panginoon doon sa silangan ng Hordan sa teritoryo ng Moab. Sinabi niya, "Noong naroon tayo sa Horeb, sinabi sa atin ng Panginoon na ating Diyos, matagal na kayong naninirahan sa bundok na ito. Kaya umalis na kayo. Pumunta kayo sa kaburulan ng mga Amoreo at sa mga lugar na palibot nito, sa kapatagan ng Hordan, sa kabundukan, sa kaburulan sa kanluran, sa Negev at sa mga lugar sa tabing dagat. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan at sa Lebanon, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Ibinibigay ko ang mga lupaing ito sa inyo. Lumakad na kayo at angkinin ang mga lugar na ito na ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob at sa kanilang salinlahi." Humirang si Moises ng mga pinuno sa bawat lahi. Nang panahong iyon, sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo kayang pamunuan ng mag-isa. Pinarami kayo ng Panginoon na inyong Diyos, at ngayon kasindami na kayo ng mga bituin sa langit. Naway ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang lalo pang magparami sa inyo ng ilang libong beses at pagpalain niya kayo ayon sa kanyang ipinangako. Pero paano ko aayusing mag-isa ang inyong mga away at problema? Kaya pumili kayo sa bawat lahi ninyo ng mga taong marunong, maunawain, at iginagalang at pamamahalain ko sila sa inyo. Sumang-ayon kayo na mabuti ang aking plano, kaya pinamahala ko sa inyo bilang mga hukom at mga opisyal ang mga taong marunong at iginagalang na mula sa inyong lahi. Ang iba'y responsable sa 1,000 tao, ang iba'y sa 100, ang iba'y sa 50, at ang iba'y sa 10. Nang panahong iyon, iniutos ko sa inyong mga hukom, ayusin ninyo ang kaso ng mga tao at humatol ng makatarungan, hindi lang sa mga Israelita, kundi pati na rin sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Wala dapat kayong papanigad sa inyong paghatol. Parehas ninyong pakinggan ang mga mahihirap at mayayaman. Huwag kayong matatakot kahit kanino, dahil galing sa Diyos ang mga desisyong ginagawa ninyo. Kung mahirap para sa inyo ang kaso, dalhin ninyo ito sa akin at ako na ang bahala sa paghatol nito. At sinabi ko rin sa inyo noon ang lahat ng dapat ninyong gawin. Nagpadala sila ng mga espiya. Ayon sa iniutos ng Panginoon na ating Diyos, umalis tayo sa bundok ng Sinai at naglakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na nakita mismo ninyo. At pumunta tayo sa kaburulan ng mga Amoreo. Pagdating natin sa Kadesh Barnea, sinabi ko sa inyo, nakarating na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo na ibinibigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Tingnan ninyo ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang kinin ninyo ito ayon sa sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag kayong matakot o manghina. Lumapit kayong lahat sa akin at sinabi, "Magpadala muna tayo ng mga tao para mag-espiya sa lupain upang masabihan nila tayo kung saan tayo dadaan at kung saan ang mga bayan na pupuntahan natin." Napag-isip-isip ko na mabuti ang planong iyon, kaya pumili ako ng 12 tao, isa sa bawat lahi. Lumakad sila at dumaan sa kaburulan at nakarating sa lambak ng Eshkol at nagmanman sila roon. Sa kanilang pagbalik, may dala sila sa ating mga prutas galing doon at ibinalita nila na masagana ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na ating Diyos. Pero ayaw ninyong pumunta roon, sinuway ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Nagreklamo kayo sa inyong mga tolda at sinabi,
Kinasusuklaman tayo ng Panginoon kaya pinaalis niya tayo sa Ehipto para ibigay sa kamay ng mga Amoreo at kanilang patayin. Paano tayo makakapunta roon? Tinakot tayo ng mga nagmanman sa lupain. Sinasabi nilang mas malalakas at mas matataas pa sa atin ang mga tao roon at ang mga lungsod nila ay malalaki at napapalibutan ng mga pader na parang umabot na sa langit ang taas. At nakita pa nila roon ang mga angkan ni Anak. Pagkatapos sinabi ko sa inyo, huwag kayong masindak o matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna at makikipaglaban para sa inyo, kagaya ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Nakita ninyo kung paano kayo inalagaan ng Panginoon na inyong Diyos, katulad ng ama na nag-aalaga sa kanyang anak hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin kayo nagtiwala sa Panginoon na inyong Diyos, na nangunguna sa inyong paglalakbay sa pamamagitan ng apoy sa gabi at ulap kung araw. Inihanap niya kayo ng mga lugar na mapagkakampuhan ninyo at itinuro sa inyo kung saan kayo dadaan. Nang marinig ng Panginoon ang pagrereklamo ninyo, nagalit siya at sumumpang, wala kahit isa sa masamang henerasyong ito ang makakakita ng magandang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno. Maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh, makikita niya ito at ibibigay ko sa kanya at sa angkan niya ang lupaing ito na kanyang minanmanan, dahil buong puso niya akong sinunod. Dahil sa inyo, nagalit din ng Panginoon sa akin. Sinabi niya sa akin, kahit na ikaw ay hindi rin makakapasok sa lupaing iyon. Pero ang iyong lingkod na si Josue na anak ni Nun ay makakapasok doon. Palakasin mo siya dahil siya ang mamumuno sa mga Israelita sa pag-angkin sa lupain. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa ating lahat, makakapasok sa lupaing iyon ang inyong mga anak na wala pang muwang. Natatakot kayo na baka bihagin sila, pero sa kanila ko ibibigay ang lupaing iyon at magiging pag-aari nila. Pero kayo, babalik kayo sa ilang papunta sa dagat na pula. At sinabi ninyo, nagkasala kami sa Panginoon. Lalakad kami at makikipaglaban ayon sa iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos. Kaya inihanda ng bawat isa sa inyo ang kanyang mga armas, at inisip ninyo na madali lang ang pag-agaw sa mga kaburulan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa kanila na huwag munang lumakad at makipaglaban, dahil hindi ko sila sasamahan. Matatalo sila ng kanilang mga kaaway. Kaya sinabihan ko kayo, pero hindi kayo nakinig sa akin. Sinuway ninyo ang utos ng Panginoon, at dahil sa inyong kayabangan, sumalakay kayo sa kaburulan. At nakipaglaban sa inyo ang mga Amoreo na naninirahan doon, at para silang mga pukyutang humabol at tumalo sa inyo mula sa Seir hanggang sa Horma. Nagbalik kayo at nag-iyakan sa Panginoon, pero hindi siya nakinig o sumagot sa inyo. Iyan ang dahilan kaya nanirahan kayo ng matagal sa Kadesh. Deuteronomio, 2 kabanata, ang paglalakbay sa ilang. At nagsibalik tayo at pumunta sa ilang papunta sa dagat na pula, ayon sa iniutos ng Panginoon sa akin. At sa matagal na panahon, nagpaikot-ikot tayo sa kaburulan ng Seir. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, matagal na kayong nagpapaikot-ikot sa kaburulang ito. Ngayon, dumiretso kayo sa hilaga. Sabihin mo sa mga tao, dadaan kayo sa teritoryo ng inyong kamag-anak na mga lahi ni Iso na naninirahan sa Seir. Matatakot sila sa inyo, pero mag-ingat kayo sa kanila. Huwag niyo silang pakikialaman, dahil ibinigay ko na sa kanila ang mga kaburulan ng Seir bilang kanilang lupain, at ni kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Babayaran ninyo ng pilak ang pagkain at inuming manggagaling sa kanila. Alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinagpala sa lahat ng ginawa ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nagbabantay sa inyo sa paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng 40 taon, sinamahan ko kayo at hindi kayo kinulang ng mga bagay na kailangan ninyo. Kaya dumaan tayo sa mga kadugo na lahi ni Iso na naninirahan sa Seir. Hindi tayo dumaan sa daan ng Araba na nanggaling sa mga bayan ng Elat at Ezion-Geber. Nang naglalakbay na tayo sa daan sa ilang ng Moab, sinabi sa akin ng Panginoon,
Huwag ninyong guguluhin o lulusubin ang mga Moabita na lahi ni Lot, dahil ibinigay ko sa kanila ang Ar bilang lupain nila, at ni kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Noong una naninirahan sa Ar ang marami at malalakas na tao na tinatawag na Emita. Sila'y matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Tinatawag din silang Refaimeo katulad ng mga angkan ni Anak, pero tinatawag silang Emita ng mga Moabita. Sa Seir dati nakatira ang mga Horeo, pero pinalaya sila ng mga lahi ni Iso at sila na ang nanirahan doon, katulad ng ginawa ng mga Israelita sa mga Kananeo sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sinabi pa ni Moises, pagkatapos iniutos ng Panginoon na tumawid tayo sa lambak ng Zered, kaya tumawid tayo. Ito'y pagkalipas ng 38 taon mula noong umalis tayo sa Kadesh Barnea. Nang mga panahong iyon, nangamatay ang mga sundalong Israelita sa henerasyong iyon ayon sa isinumpa ng Panginoon sa kanila. Pinarusahan sila ng Panginoon hanggang sa mamatay silang lahat sa kampo. Nang patay na ang lahat ng sundalo, sinabi sa akin ng Panginoon, sa araw na ito tumawid kayo sa hangganan ng Moab sa Ar. Kapag nakarating na kayo sa mga Amonita na mga lahi ni Lot, huwag ninyo silang guguluhin o lulusubin dahil ibinigay ko sa kanila ang lupaing iyon, at hindi ko kayo bibigyan kahit na maliit na bahagi nito. Ang lupaing iyon ay kilala rin noong una na lupain ng mga Refaimeo, pero tinawag silang Zamzumeo ng mga Amonita. Napakarami nila at napakalalakas at matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Ito rin ang ginawa ng Panginoon sa mga lahi ni Iso na nakatira sa Seir. Pinagpapatay niya ang mga Horeo para makapanirahan ang mga lahi ni Iso sa kanilang lupain. Hanggang ngayon, naninirahan pa rin sila sa lupaing iyon. Ito rin ang nangyari nang sinalakay ng taga-Kaftor ang mga taga-Avim na naninirahan sa mga baryo ng Gaza. Nilipol nila ang mga taga-Avim at tinirahan ang lupain ng mga ito. Pagkatapos sinabi ng Panginoon, ngayon tumawid na kayo sa lambak ng Arnon. Ibinibigay ko sa inyo ang Amoreyong si Haring Sihon ng Heshbon at ang kanyang lupain. Salakayin ninyo siya at angkinin ang kanyang lupain. Mula ngayon, loloobin kong matakot sa inyo ang lahat ng bansa sa buong mundo. Manginginig sa takot ang makakarinig ng tungkol sa inyo. Natalo ang hari ng Heshbon na si Sihon. Kaya nung naroon tayo sa ilang ng Kedemot, nagsugo ako ng mga mensahero kay Haring Sihon ng Heshbon upang sabihin sa kanya ang mensahe para sa ikabubuti ng aming relasyon. Sinabi ko, kung maaari, payagan niyo kaming dumaan sa inyong lupain. Sa pangunahing daan lang kami dadaan, hindi kami lilihis ng daan. Babayaran namin yan ang aming makakain at maiinom. Ang pakiusap lang namin sa inyo, payagan nyo kaming dumaan sa inyong lupain. Katulad ng ginawa ng mga lahi ni Iso na naninirahan sa Seir at ng mga Moabita na naninirahan sa Ar. Payagan nyo kaming dumaan hanggang sa makatawid kami sa ilog ng Hordan, papunta sa lupaing ibinibigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Pero hindi pumayag si Haring Sihon ng Heshbon na padaanin tayo dahil pinatigas ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang puso para ibigay niya siya sa ating mga kamay, kagaya ng ginawa niya ngayon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa akin, sinimulan ko nang ibigay sa inyo si Sihon at ang kanyang lupain, kaya simulan na ninyo ang pagsalakay at pagsakop sa kanyang lupain. Nang nakikipaglaban si Sihon at ang kanyang mga sundalo sa atin doon sa Jahaz, ibinigay siya ng Panginoon na ating Diyos sa atin at pinatay natin siya, pati ang mga anak niya at ang lahat ng sundalo niya. Nang panahong iyon sinakop natin ang lahat ng kanyang bayan at nilipol sila ng lubusan, mga lalaki, babae at mga bata. Wala tayong itinirang buhay. Dinala natin ang kanilang mga hayop at mga ari-arian na ating nasamsam mula sa kanilang mga bayan. Tinulungan tayo ng Panginoon na ating Diyos sa pag-agaw ng Aroer, ang lugar sa tabi ng lambak ng Arnon at sa mga bayan sa paligid ng lambak na ito at ng mga lugar hanggang sa gilid. Walang bayan na matibay ang mga pader na hindi natin kayang pasukin.
Pero ayon sa iniutos sa atin ng Panginoon na ating Diyos, hindi tayo lumapit sa kahit aling lupain ng mga Amonita, kahit sa lambak ng Habok o sa mga bayan sa palibot ng mga kaburulan. Deuteronomio, 3 kabanata, natalo si Haring Og ng Bashan. Pagkatapos dumiretso tayo sa Bashan, pero pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan at ng mga sundalo nito. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanya dahil siguradong ibibigay ko siya sa iyo, pati ang kanyang mga sundalo at ang kanyang lupain. Gagawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na naghari sa Heshbon. Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos si Haring Og ng Bashan at ang lahat ng kanyang sundalo. Pinatay natin sila at wala tayong itinirang buhay. Inagaw natin ang lahat ng 60 lungsod niya, ang buong teritoryo ng Argob, kung saan naghahari si Haring Og ng Bashan. Ang lahat ng lungsod na ito ay napapalibutan ng matataas na pader na may pintuan at kandado. Inagaw din natin ang napakaraming mga baryo na walang pader. Nilipol natin sila ng lubusan katulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Heshbon. Pinatay natin ang lahat ng tao sa bawat lungsod na ating naagaw, mga lalaki, babae at bata. Ngunit dinala natin ang lahat ng hayop at mga ari-arian na nasamsam natin sa kanilang mga lungsod. Kaya naagaw natin mula sa 2 hari ng mga Amoreyo ang lupain sa silangan ng ilog ng Hordan mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Ang bundok ng Hermon ay tinatawag ng mga Sidoneo na Sirion at ng mga Amoreyo na Senir. Inagaw natin ang lahat ng bayan na nasa talampas, ang buong Giled at ang buong Bashan hanggang sa Saleka at Edrei na mga bayan na sakop ng kaharian ni Og ng Bashan. Si Haring Og lang ang nag-iisang natira sa mga lahi ng Refaimeo. Ang higaan niyang bakal ay may habang 13 talampakan at 6 talampakan ang lapad. Makikita pa ito ngayon sa Raba na lungsod ng mga Amonita. Ang paghahati-hati ng lupa. Nang maagaw natin ang lupaing ito, ibinigay ko sa mga lahi ni Ruben at Gad ang lupain sa hilaga ng Aroer, malapit sa lambak ng Arnon, pati na ang kalahati ng kaburulan ng Giled at ang mga bayan nito. Ibinigay ko ang natirang bahagi ng Giled at ng buong Bashan na kaharian ni Og sa kalahating lahi ni Manase. Ang buong Argob sa Bashan ay tinatawag noon na lupa ng mga Refaimeo. Si Jair na mula sa lahi ni Manase ang nagmamay-ari ng buong Argob na sakop ng Bashan hanggang sa hangganan ng lupain ng mga Geshureo at ng mga Maakateo. Pinangalanan ni Jair ng mismong pangalan niya ang teritoryong ito. Kaya hanggang sa ngayon ang Bashan ay tinatawag na mga bayan ni Jair. Ibinigay ko ang Giled sa pamilya ni Makir. Ibinigay ko sa mga lahi ni Ruben at Gad ang mga lupain mula sa Giled hanggang sa lambak ng Arnon. Ang gitna ng Arnon ang kanilang hangganan sa timog, at ang kanilang hangganan sa hilaga ay ang lambak ng Jabok, na hangganan din ng lupain ng mga Amonita. Ang hangganan sa kanluran ay ang kapatagan ng Hordan, pati na ang ilog ng Hordan, mula sa lawa ng Galilea hanggang sa dagat na patay sa ibabang bahagi ng libis ng Pisga sa silangan. Nang panahong iyon, inutusan ko ang mga angkan ninyo na naninirahan sa silangan ng Hordan, kahit na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos ang lupang ito para angkinin ninyo, kailangang tumawid ang lahat ng sundalo ninyo sa ilog ng Hordan na armado at handang manguna sa inyong mga kapatid na Israelita sa pakikipaglaban. Ngunit iiwan ninyo ang inyong mga asawa't anak at ang napakarami ninyong hayop sa mga bayan na ibinigay ko sa inyo. Kapag naangkin na ng mga kapwa ninyo Israelita ang lupain sa kabila ng Hordan na ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos, at kapag nabigyan na sila ng kasiguraduhang katulad ng kanyang ginawa sa inyo, babalik na kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Hindi pinayagan si Moises na makapasok sa Kanaan. At nang panahong iyon, sinabi ko rin kay Josue, nakita mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa 2 haring iyon.
Ganoon din ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kaharian na inyong pupuntahan. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang makikipaglaban para sa inyo. Nang panahong iyon, nagmakaawa ako sa Panginoon. Sinabi ko, O Panginoong Diyos, sinimulan na ninyong ipakita sa inyong lingkod ang inyong kadakilaan dahil walang Diyos sa langit o sa lupa na makakagawa ng mga himala na inyong ginawa. Kaya payagan po ninyo akong makatawid para makita ko ang magandang lupain sa kabila ng Hordan, ang magagandang kaburulan at ang mga kabundukan ng Lebanon. Ngunit nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo at hindi niya ako pinayagan. Sinabi niya, tama na iyan. Huwag mo na akong kausapin tungkol sa mga bagay na iyan. Umakyat ka sa tuktok ng bundok ng Pisga at tumanaw sa lupain sa kahit saang direksyon dahil hindi ka makakatawid sa Hordan. Ngunit turuan mo si Josue sa kanyang gagawin. Palakasin mo ang loob niya dahil siya ang mamumuno sa mga taong ito sa pagtawid sa Hordan. Ibibigay niya sa kanila ang lupaing nakikita mo ngayon. Kaya nanatili tayo sa lambak malapit sa Bet Peor. Deuteronomio, ika-4 na kabanata. Pinayuhan ni Moises ang mga Israelita na maging masunurin. Pagkatapos sinabi ni Moises sa mga Israelita, Pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ituturo ko sa inyo. Sundin ninyo ito para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag ninyong dadagdagan o babawasan ang mga utos na ibinigay ko sa inyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyo itong sundin. Nakita ninyo ang ginawa ng Panginoon sa Baal Peor. Pinatay ng Panginoon na inyong Diyos ang mga kapwa ninyo Israelita na sumamba kay Baal. Pero kayo na matapat sa Panginoon na inyong Diyos ay buhay pa hanggang ngayon. Itinuturo ko sa inyo ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay sa akin ng Panginoon na aking Diyos para inyong sundin pagdating ninyo sa lupaing pupuntahan ninyo at titirhan. Sundin ninyo ito ng buong tapat dahil sa pamamagitan nito ay maipapakita ninyo ang inyong kaalaman at pangunawa sa ibang mga bansa. Kung maririnig nilang lahat ang tuntuning ito, sasabihin nila, totoo nga na marunong at may pangunawa ang mga tao ng makapangyarihang bansang ito. Wala nang iba pang makapangyarihang bansa na may Diyos na malapit sa kanila gaya ng Panginoon na ating Diyos, na malapit sa atin sa mga panahong tumatawag tayo sa Kanya. At wala nang iba pang makapangyarihang bansa na may mga utos at tuntunin na katulad ng itinuro ko sa inyo ngayon. Pero mag-ingat kayo, huwag ninyong kalilimutan ang mga bagay na inyong nakita na ginawa ng Panginoon. Kailangang manatili ito sa inyong mga puso habang nabubuhay kayo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Alalahanin ninyo ang araw na tumayo kayo sa harap ng Panginoon na inyong Diyos sa bundok ng Sinai, kung saan sinabi niya sa akin, Tipunin mo ang mga mamamayan sa aking presensya para makinig sa aking mga salita upang matuto silang gumalang sa akin habang nabubuhay pa sila at para maituro nila ito sa kanilang mga anak. Pagkatapos lumapit kayo sa akin at tumayo sa ibaba ng bundok habang naglalagablab ito na abot hanggang langit na binalutan ng kadiliman dahil sa maitim na ulap. Pagkatapos nagsalita ang Panginoon mula sa gitna ng apoy. Narinig ninyo ang kanyang boses pero wala kayong nakita. Sinabi niya sa inyo ang mga bagay na gagawin ninyo sa pagtupad ng mga kasunduan niya sa inyo. Ito ay ang 10 utos na iniutos niyang sundin ninyo, at isinulat niya ito sa 2 malalapad na bato. Nang panahong iyon, inutusan ako ng Panginoon na ituro sa inyo ang mga utos at mga tuntunin na susundin ninyo roon sa lupain na inyong aangkinin at titirhan. Nang nakipag-usap ang Panginoon sa inyo sa bundok ng Sinai mula sa gitna ng apoy, wala kayong nakitang anyo ng Panginoon. Kaya bantayan ninyo ang inyong mga sarili na hindi ninyo dudungisan ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng anumang anyo o imahe ng Diyos-Diyosan, lalaki man o babae, hayop na lumalakad o lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig.
Huwag kayong maakit sa pagsamba sa mga bagay na nasa langit, sa araw, buwan, at mga bituin. Ang mga ito ay inilagay ng Panginoon na inyong Diyos para sa lahat ng mamamayan sa buong mundo. Alalahanin ninyo na kinuha kayo ng Panginoon sa Ehipto, ang lugar na katulad ng pugon na naglalagablab para maging mamamayan niya at ganyan kayo ngayon. Nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo. Isinumpa niya na hindi ako makakatawid sa Hordan at makakapasok sa magandang lupain na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana. Mamamatay ako sa lupaing ito na hindi makakatawid sa Hordan, pero matatawid ninyo at masasakop ang masaganang lupaing iyon. Ngunit mag-ingat kayo na hindi ninyo makalimutan ang kasunduang ginawa sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan sa anyo ng anumang bagay dahil ipinagbabawal ito ng Panginoon na inyong Diyos. At ayaw na ayaw niyang may sinasamba kayong ibang Diyos. Parang apoy na nakakatupok kapag nagparusa ang Panginoon na inyong Diyos. Sa bandang huli, kung magkakaanak kayo at magkakaapo at naninirahan na sa lupaing iyon ng matagal na panahon, huwag ninyong dudumihan ang inyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga Diyos-Diyosa ng anumang anyo. Masama ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos at makakapagpagalit ito sa Kanya. Sa araw na ito, itinuturing kong saksi ang langit at lupa laban sa inyo. Kung hindi ninyo ako susundin, hindi kayo magtatagal sa lupain na inyong mamanahin sa kabila ng Hordan. Maninirahan kayo roon sa sandaling panahon lang, at pagkatapos ay malilipol kayo ng lubusan. Pangangalatin kayo ng Panginoon sa ibang mga bansa, at kaunti lang ang matitira sa inyo roon sa mga bansa kung saan kayo itataboy ng Panginoon. At doon na kayo sasamba sa mga Diyos na gawa sa kahoy at bato na hindi nakakakita, nakakarinig, nakakakain o nakakaamoy. Ngunit kung hahanapin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, makikita ninyo siya kung hahanapin ninyo siya ng buong puso. Kapag dumating ang kahirapan sa inyo, sa bandang huli manunumbalik kayo sa Panginoon na inyong Diyos at susundin ninyo siya, sapagkat maawain ang Panginoon na inyong Diyos. Hindi niya kayo pababayaan o lilipulin. Hindi niya kalilimutan ang kasunduang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. May iisa lang na Diyos. Alalahanin ninyo ang mga nangyari mula ng araw na nilikha ng Diyos ang tao sa mundo hanggang ngayon. Libutin ninyo ang buong mundo kung may makikita kayong kamanghamanghang bagay na nangyari katulad ng mga ito. Mayroon pa bang ibang tao na nabuhay pagkatapos nilang marinig ang boses ng Diyos mula sa apoy, kagaya ninyo? Mayroon pa bang ibang Diyos na nangahas na kunin ang isang grupo ng mga mamamayan mula sa isang bansa para maging kanya sa pamamagitan ng mga pagsubok, himala, mga kamanghamanghang bagay, digmaan, o mga makapangyarihang gawa? Pero iyan ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos doon sa Ehipto, at kayo mismo ang nakakita nito. Ipinakita sa inyo ang mga bagay na ito para malaman ninyo na ang Panginoon ang Diyos at wala nang iba pa. Ipinarinig niya sa inyo ang kanyang boses mula sa langit sa pagdisiplina sa inyo. Ipinakita niya sa inyo ang kanyang makapangyarihang apoy dito sa lupa para makipag-usap sa inyo mula sa apoy na ito. At dahil sa minahal niya ang inyong mga ninuno, pinili niya kayo at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang presensya at kapangyarihan. Itinaboy niya ang mga bansang mas makapangyarihan pa sa inyo para madala kayo sa kanilang lupain. Ibinigay niya ito sa inyo bilang inyong mana, katulad ng ginawa niya ngayon. Kaya kilalanin ninyo ang araw na ito at itanim sa inyong mga puso na ang Panginoon ay Diyos sa langit at sa lupa, at wala nang iba pang Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at tuntunin na ibinigay ko sa inyo ngayon para walang masamang mangyari sa inyo at sa inyong salinlahi, upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos magpakailanman. Ang lungsod na tanggulan. Pagkatapos pumili si Moises ng 3 lungsod sa silangan ng Hordan para makatakas papunta roon ang taong nakapatay ng kanyang kapwa nang hindi sinasadya at hindi plinano.
Makakatakas siya papunta sa mga lungsod na ito para hindi siya mapahamak. Ito ang mga lungsod: Bezer na nasa disyerto sa talampas na sakop ng lahi ni Ruben, Ramot sa gilid para sa lahi ni Gad, at Golan para sa lahi ni Manase. Ibinigay ni Moises sa mga Israelita ang mga kautusan, katuruan at tuntunin na ito nang lumabas sila sa Ehipto. At habang nagkakampo sila sa lambak malapit sa Bet-peor sa silangan ng Hordan, sakop noon ni Sihon na hari ng mga Amoreo ang lupaing ito, noong naghahari siya sa Heshbon. Siya at ang mga tauhan niya ang tinalo ni Moises at ng mga Israelita nang lumabas sila sa Ehipto. Sinakop nila Moises ang lupain nito at ang lupain ni Haring Og ng Bashan. Sila ang dalawang Amoreo na mga hari sa silangan ng Hordan. Ang kanilang mga lupain na nasakop ng mga Israelita ay mula sa Aroer na nasa itaas na bahagi ng lambak ng Arnon, papunta sa bundok ng Sirion na tinatawag ding Hermon, at ang lahat ng lupain sa lambak ng Hordan sa silangan ng ilog ng Hordan hanggang sa dagat na patay sa ibabang bahagi ng libis ng Pisga. Deuteronomio ikalimang kabanata. Ang 10 utos. Tinipon ni Moises ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "O mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga utos at tuntunin na ibibigay ko sa inyo sa araw na ito. Pag-aralan ninyo ito at sundin. Gumawa sa atin ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos sa bundok ng Sinai. Hindi niya ito ginawa sa ating mga ninuno, kundi sa ating lahat na nabubuhay ngayon. At doon sa bundok nagsalita ang Panginoon sa inyo mula sa apoy na parang magkaharap lang kayo. Nakatayo ako sa pagitan ninyo at ng Panginoon ng oras na iyon para sabihin sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Dahil natatakot kayo sa apoy at ayaw ninyong umakyat sa bundok, sinabi ng Panginoon, "Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopuot sa akin. Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang magpaparusa sa sino mang gagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Sundin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos, ayon sa iniutos ko sa inyo. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero sa ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay ilaan ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na ito, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga baka, mga asno at iba pang mga hayop, o ang mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Sa ganitong paraan ay makakapagpahinga rin katulad ninyo ang inyong mga alipin. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto, at ako ang Panginoon na inyong Diyos, ang naglabas sa inyo roon sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan. Kaya ako, ang Panginoon na inyong Diyos, ay nag-uutos sa inyo na sundin ninyo ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama't ina ayon sa iniutos ko sa inyo, para mabuhay kayo ng matagal at maging mabuti ang inyong kalagayan sa lupaing ibinibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnanasahan ang asawa ng inyong kapwa o ang kanyang bahay, lupa, mga alipin, mga baka, o mga asno o alinmang pag-aari niya. Iyan ang mga utos ng Panginoon sa inyong lahat na nagtipon sa bundok. Nang nagsalita siya ng malakas mula sa gitna ng apoy na napapalibutan ng makapal na ulap, ibinigay niya ang mga utos na ito at wala nang iba pang sinabi. Isinulat niya ito sa 2 malalapad na bato at ibinigay sa akin. Nang marinig ninyo ang boses mula sa kadiliman habang naglalagablab ang bundok, lumapit sa akin ang lahat ng pinuno ng mga angkan
at ang mga tagapamahala ninyo. At sinabi nila, ipinakita sa atin ng Panginoon na ating Diyos ang kanyang kapangyarihan at narinig natin ang kanyang boses mula sa apoy. Nakita natin sa araw na ito na maaaring mabuhay ang tao kahit nakipag-usap ang Panginoon sa kanya. Ngunit hindi namin ilalagay sa panganib ang buhay namin. Sapagkat kung maririnig namin muli ang boses ng Panginoon na ating Diyos, siguradong lalamunin kami ng apoy. May tao bang nananatiling buhay matapos niyang marinig ang boses ng Diyos na buhay mula sa apoy tulad ng ating narinig? Ikaw na lang ang lumapit sa Panginoon na ating Diyos at pakinggan ang lahat ng sasabihin niya. Pagkatapos sabihin mo sa amin ang lahat ng sinabi niya dahil pakikinggan namin ito at susundin. Narinig ng Panginoon ang sinabi ninyo nang nakipag-usap kayo sa akin at sinabi niya, narinig ko kung ano ang sinabi ng mga taong ito sa iyo at mabuti ang lahat ng kanilang sinabi. Sana'y palagi nila akong igalang at sundin ang aking mga utos para maging mabuti ang kalagayan nila at ng kanilang mga salin lahi magpakailanman. Lumakad ka at sabihin sa kanila na bumalik sila sa kanilang mga tolda. Ngunit magpaiwang ka rito sa akin para maibigay ko sa iyo ang lahat ng utos at tuntunin na ituturo mo sa kanila, sa kanilang susundin doon sa lupaing ibinibigay ko sa kanila bilang pag-aari. Kaya sundin ninyong mabuti ang iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyong susuwayin ang kahit isa sa kanyang mga utos. Mamuhay kayo ayon sa iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo, para mabuhay kayo ng matagal at masagana roon sa lupaing inyong mamanahin. Deuteronomio ika-6 na kabanata. Mahalin ang Panginoon na inyong Diyos. Ito ang mga utos, katuruan at tuntunin na iniutos ng Panginoon na inyong Diyos sa akin na ituro sa inyo. Sundin ninyo ito sa lupaing inyong aariin doon sa kabila ng Hordan, para kayo at ang mga anak at mga apo ninyo ay gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo. Kung susundin ninyo ang lahat ng utos niya at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal. Makinig kayo o mamamayan ng Israel at sundin ninyo ang kanyang mga utos para maging mabuti ang inyong kalagayan at upang lalo pa kayong dumami sa maganda at masaganang lupain, ayon sa ipinangako ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Makinig kayo o mga mamamayan ng Israel. Ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babangon kayo. Itali ninyo ito sa inyong mga braso o ilagay sa inyong mga noo bilang paalala sa inyo. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong bahay at sa bukana ng pintuan ng inyong mga lunsod. Dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na ipinangako niya sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Malaki ang lupaing ito at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. May mga bahay din ito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap. May mga balon na hindi kayo ang naghukay at mga ubasan at mga puno ng olibo na hindi kayo ang nagtanim. At kung makakain na kayo at mabusog, siguraduhin ninyo na hindi ninyo makakalimutan ng Panginoon na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos, ang mga Diyos ng mga mamamayan sa inyong paligid. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos na kasama nyo ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Kung sasamba kayo sa ibang Diyos, ipadarama ng Panginoon ang kanyang galit sa inyo at lilipulin niya kayo sa mundo. Huwag ninyong susubukin ang Panginoon na inyong Diyos kagaya ng ginawa ninyo sa Masa. Sundin ninyo ang kanyang mga utos, mga katuruan at mga tuntunin na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Gawin ninyo ang tama at mabuti sa paningin ng Panginoon para maging mabuti ang inyong kalagayan at maangkin ninyo ang magandang lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Itataboy niya sa inyong harapan ang lahat ng inyong mga kaaway ayon sa kanyang sinabi. Sa darating na panahon, kung magtanong ang inyong mga anak,
Ano po ba ang ibig sabihin ng mga katuruan, tuntunin, at kautusan na iniutos ng Panginoon na ating Diyos? Sabihin ninyo sa kanila, mga alipin kami noon ng hari ng Ehipto, pero inilabas kami roon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nakita namin ang mga dakilang himala at mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa pagpaparusa sa mga mamamayan ng Ehipto, kasama ng Faraon at ng buong sambahayan niya. At inilabas niya kami sa Ehipto para dalhin sa lupain na kanyang ipinangako sa ating mga ninuno. Inutusan kami ng Panginoon na sundin namin ang lahat ng mga tuntuning ito at gumalang sa Kanya na ating Diyos, para lagi kaming maging maunlad at mabuhay ng matagal gaya ng nangyayari ngayon. At kung susundin lang nating mabuti ang lahat ng mga utos na ito ng Panginoon na ating Diyos, gaya ng iniutos sa atin, magiging matuwid tayo sa Kanyang paningin. Deuteronomio ikapitong kabanata, ang piniling mamamayan ng Diyos. Kapag dinala na kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na inyong titirhan at aangkinin, itataboy niya sa harapan ninyo ang 7 bansa na mas malaki at mas makapangyarihan pa kaysa sa inyo. Ang mga Heteo, Gergaseo, Amoreo, Kananeo, Perezeo, Hiveo at mga Jebuseo. Kapag ibinigay na sila ng Panginoon sa inyo at natalo ninyo sila, lipulin ninyo sila ng lubusan bilang handog sa Panginoon. Huwag kayong gagawa ng kasunduan o magpapakita ng awa sa kanila. Huwag kayong magpapakasal sa kanila at huwag din ninyong papayagan ang mga anak ninyo na maikasal sa kanila, sapagkat ilalayo nila sa Panginoon ang inyong mga anak para paglingkuran ng ibang mga Diyos. At kapag nangyari ito, ipapalasap ng Panginoon ang galit niya sa inyo at agad kayong malilipol. Sa halip, ito ang gawin ninyo. Gibain ninyo ang mga altar nila, durugin ang mga alaalang bato nila, putulin ang kanilang mga posting simbolo ng diyosang si Ashira, at sunugin ninyo ang mga diyos-diyosa nila, sapagkat ibinukod kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Sa lahat ng mga tao, kayo ang pinili ng Panginoon na inyong Diyos na maging espesyal niyang mamamayan. Pinili kayo ng Panginoon at minahal, hindi dahil mas marami kayo sa ibang mga mamamayan, dahil kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at tinutupad niya ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Yan ang dahilan na inilabas niya kayo sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at pinalaya sa pagkaalipin sa Faraon na hari ng Ehipto. Isipin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga salinlahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Ngunit hindi siya magdadalawang isip na ibagsak ang mga napopoot sa kanya. Ang gantimpala sa katapatan. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos, tutuparin ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang kasunduan na mamahalin niya kayo gaya ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Mamahalin niya kayo, pagpapalain at padadamihin. Bibigyan niya kayo ng maraming anak at pagpapalain ng mga pananim sa inyong lupa, ang inyong mga trigo, bagong katas ng ubas at langis, at padadamihin niya ang inyong mga hayop doon sa lupaing ipinangako niyang ibibigay sa inyong mga ninuno at sa inyo. Pagpapalain niya kayo ng higit pa sa sino mang mga mamamayan sa mundo. Walang lalaki o babae sa inyo na magiging baog, ganoon din sa inyong mga hayop. Poprotektahan kayo ng Panginoon sa lahat ng karamdaman. Hindi niya kayo padadalhan na nakapangingilabot na mga karamdaman na nakita ninyo sa Ehipto, pero ipapadala niya ito sa lahat ng mga napopoot sa inyo. Dapat ninyong patayin ang lahat ng tao na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Huwag ninyo silang kaawaan at huwag kayong maglilingkod sa kanilang mga Diyos dahil magiging bitag ito para sa inyo. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, mas makapangyarihan pa ang bansang ito kaysa sa atin. Paano ba natin sila maitataboy? Pero huwag kayong matatakot sa kanila, kundi alalahanin ninyong mabuti kung ano ang ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa Faraon at sa lahat ng Ehipsyo. Nakita ninyo ang mga pagsubok, mga himala at kamanghamanghang bagay at ang dakilang kapangyarihang ipinakita ng Panginoon na inyong Diyos nang ilabas niya kayo.
Katulad din nito ang gagawin ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng taong kinatatakutan ninyo. At ngayon padadalhan sila ng Panginoon na inyong Diyos ng mga putakti hanggang sa malipol kahit pa ang mga natitirang nagtatago. Huwag kayong matakot sa kanila dahil kasama ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, ang makapangyarihan at kamanghamanghang Diyos. Unti-unting palalayasin ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan ang mga bansang iyon. Huwag ninyo silang paalisin agad, dahil kung gagawin ninyo iyon, dadami ang mababangis na hayop. Pero ibibigay sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Magkakagulo sila hanggang sa malipol silang lahat. Ibibigay niya sa inyo ang kanilang mga hari, papatayin ninyo sila, at hindi na sila maaalala pa. Wala ni isa man sa kanila na makakatalo sa inyo, at papatayin ninyo silang lahat. Sunugin ninyo ang mga imahen na Diyos-Diyosan nila, at huwag ninyong hahangarin ang mga ginto at pilak nito. Huwag na huwag ninyong itong kukunin dahil magiging bitag ito sa inyo at kasuklam-suklam ito sa Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magdadala sa mga bahay ninyo ng anumang kasuklam-suklam na bagay para hindi kayo malipol kasama ng mga bagay na iyon. Kamuhian ninyo ito dahil itong mga bagay ay dapat wasakin ng lubusan. Deuteronomio, ikawalong kabanata. Huwag kalilimutan ang Panginoon. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito, para mabuhay kayo ng matagal at dumami, makapanirahan sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. Ibinaba niya kayo sa pamamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos binigyan niya kayo ng mana, isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo natitikman maging ng inyong mga ninuno mula pa noong una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Sa loob ng 40 taon, hindi na luma ang mga damit ninyo at hindi na maga ang mga paa ninyo sa paglalakbay. Dapat ninyong maisip na gaya ng pagdidisiplina ng ama sa kanyang anak, ang Panginoon na inyong Diyos ay dumidisiplina rin sa inyo. Kaya sundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan at igalang ninyo siya, sapagkat dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa magandang lupain na may mga sapa at mga bukal na umaagos sa mga lambak at mga kaburulan. Ang lupaing ito ay may mga trigo, cebada, ubas, igos, pomegranata, olibo at pulot. Hindi kayo mawawala ng pagkain sa lupaing ito at hindi kayo kukulangin ng anuman. Makakakuha kayo ng bakal sa mga bato nito at makakahukay kayo ng tanso sa mga kabundukan. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos dahil sa magandang lupaing ibinigay niya sa inyo. Ingatan ninyong huwag makalimutan ng Panginoon na inyong Diyos at huwag ninyong susuwayin ang kanyang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. Kapag nakakain na kayo at nangabusog, at kapag nakapagpatayo na kayo ng maayos na matitirhan, at dumami na ang inyong mga hayop, pilak, ginto at mga ari-arian. Siguraduhin ninyong hindi kayo magyayabang at lilimot sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Ginabayan niya kayo sa malawak at nakakatakot na disyerto na may mga makamandag na ahas at mga alakdan. Walang tubig sa lugar na iyon, pero binibigyan niya kayo ng tubig mula sa bato. Doon sa disyerto, binibigyan niya kayo ng mana, isang pagkain na hindi natitikman ng inyong mga ninuno. Ginawa ito ng Panginoon para magpakumbaba kayo at para subukin kayo upang sa bandang huli maging mabuti ang inyong kalagayan. Baka sabihin ninyo sa inyong mga sarili, sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan at lakas, naging akin ang lahat ng kayamanang ito. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno, katulad ng ginawa niya ngayon. Ngunit binabalaan ko kayo ngayon
na kung kakalimutan ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at susunod kayo sa ibang mga Diyos at sasamba kayo at maglilingkod sa kanila, siguradong malilipol kayo, kagaya ng pagwasak ng Panginoon sa mga bansa sa inyong harapan. Lilipulin din niya kayo kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos. Deuteronomio, ikasyam na kabanata, pagtatagumpay sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Makinig kayo mga mamamayan ng Israel. Tatawid kayo ngayon sa Hordan para sakupin ang mga bansa na mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inyo. Malalaki ang kanilang lungsod at may matataas na pader na parang umabot na sa langit. Malalakas at matatangkad ang mga naninirahan dito, mga angkan ni Anak. Alam naman ninyo ang tungkol sa mga angkan ni Anak at narinig ninyo na walang makalaban sa kanila. Ngunit ngayon makikita ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna sa inyo na parang apoy na lumalamon sa inyong mga kaaway. Tatalunin niya sila para madali ninyo silang maitaboy at malipol ayon sa ipinangako ng Panginoon sa inyo. Kapag naitaboy na sila ng Panginoon na inyong Diyos sa inyong harapan, huwag ninyong sasabihin sa inyong mga sarili, dinala tayo ng Panginoon para angkinin ang lupaing ito dahil matuwid tayo. Hindi, palalayasin sila ng Panginoon dahil masama silang bansa. Mapapasa inyo ang kanilang lupain hindi dahil matuwid kayo o mabuti kayong mga tao, kundi dahil masama sila. At para matupad ng Panginoon ang kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Alalahanin ninyo na hindi dahil matuwid kayo kaya ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos ang magandang lupaing ito. Ang totoo, matitigas ang inyong ulo. Alalahanin ninyo kung paano ninyo ginalit ang Panginoon na inyong Diyos sa disyerto. Mula ng araw na lumabas kayo sa Ehipto hanggang ngayon, palagi na lang kayo nagre-rebelde sa Panginoon. Kahit doon sa bundok ng Sinai, ginalit ninyo ang Panginoon, kaya gusto na lang niya kayong patayin. Nang umakyat ako sa bundok para kunin ang malalapad na bato, kung saan nakasulat ang kasunduan ng Panginoon na kanyang ginawa sa inyo, nanatili ako roon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na walang kinakain at iniinom. Ibinigay ng Panginoon sa akin ang 2 malalapad na bato na siya mismo ang sumulat ng mga utos na sinabi niya sa inyo na mula sa apoy doon sa bundok ng Sinai habang nagtitipon kayo. Pagkatapos ng 40 araw at 40 gabi, ibinigay ng Panginoon sa akin ang 2 malalapad na bato kung saan nakasulat ang kautusan. At sinabi ng Panginoon sa akin, bumaba ka agad dahil ang mga mamamayan na pinangunahan mo sa paglabas sa Ehipto ay naging masama na. Napakadali nilang tumalikod sa mga tuntunin na iniutos ko sa kanila at gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan para sambahin nila. At sinabi pa ng Panginoon sa akin, nakita ko kung gaano katigas ang ulo ng mga mamamayang ito. Pabayaan mo akong puksain sila para hindi na sila maalala pa. Pagkatapos gagawin kita at ang iyong salinlahi na isang bansa na mas makapangyarihan at mas marami pa kaysa sa kanila. Kaya bumaba ako mula sa naglalagablab na bundok, dala ang 2 malalapad na bato kung saan nakasulat ang tuntunin ng kasunduan. At nakita ko ang pagkakasala niyo sa Panginoon na inyong Diyos. Gumawa kayo ng Diyos-Diyosang guya. Napakadali ninyong tumalikod sa mga iniutos ng Panginoon sa inyo. Kaya sa harapan ninyo ibinagsak ko ang 2 malalapad na bato at nabiyak ang mga ito. Pagkatapos nagpatira pa ako sa harapan ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi na walang kinakain at iniinom dahil sa lahat ng mga ginawa ninyong kasalanan. Masama ang ginawa ninyo sa paningin ng Panginoon at nakapagpapagalit ito sa Kanya. Natakot ako dahil sa matinding galit ng Panginoon sa inyo dahil baka patayin niya kayo. Ngunit pinakinggan pa rin ako ng Panginoon. Matindi rin ang galit ng Panginoon noon kay Aaron at gusto rin siyang patayin ng Panginoon. Pero nanalangin din ako ng panahong iyon para sa kanya. Pagkatapos, kinuha ko ang bakang ginawa ninyo na nagtulak sa inyo sa kasalanan at tinunaw ko ito sa apoy. Dinurog ko ito ng kasing pino ng alikabok at isinabog sa sapa na umaagos mula sa bundok. Ginalit din ninyo ang Panginoon doon sa Tabera, sa Masa at sa Kibrot Hataava. Nang pinalakad kayo ng Panginoon mula sa Kadesh Barnea, sinabi niya sa inyo, lumakad kayo at angkinin na ninyo ang lupain na ibinigay ko sa inyo. Ngunit nagrebelde kayo,
Hindi ninyo sinunod ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Hindi kayo nagtiwala o sumunod sa Kanya. Mula nang makilala ko kayo, puro na lang pagrerebelde ang ginagawa ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit ako nagpatira pa sa harapan ng Panginoon sa loob ng 40 araw at 40 gabi dahil sinabi ng Panginoon na pupuksain niya kayo. Nanalangin ako sa Panginoon. O Panginoong Diyos, huwag po ninyong puksain ang sarili ninyong mamamayan. Iniligtas po ninyo sila at inilabas sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Huwag na ninyong pansinin ang katigasan ng ulo, ang kasamaan at ang mga kasalanan ng mga mamamayang ito, kundi alalahanin ninyo ang inyong mga lingkod na sina Abraham, Isaac at Jacob. Kung lilipulin nyo sila, sasabihin ng mga Ehipsyo, nilipol sila dahil hindi sila kayang dalhin ng Panginoon sa lupaing ipinangako niya sa kanila. O sasabihin nila, pinatay sila ng Panginoon dahil galit siya sa kanila. Inilabas niya sila sa Ehipto at dinala sa disyerto para patayin. Ngunit sila ay inyong mamamayan. Sila ang sarili ninyong mamamayan na inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Deuteronomio, 10 kabanata. Nang panahong sinabi sa akin ng Panginoon, gumawa ka ng 2 malalapad na bato, kagaya noong una, at umakyat ka sa bundok papunta sa akin. Gumawa ka rin ng kahon na yari sa kahoy. Isusulat ko sa malalapad na bato ang mga salita na isinulat ko sa unang malalapad na bato na biniyak mo, at ilagay mo ito sa kahon. Kaya gumawa ako ng kahon na yari sa akasya at ng 2 malalapad na bato gaya noong una, at umakyat sa bundok dala ang 2 malalapad na bato. Isinulat ng Panginoon sa 2 malalapad na batong ito ang isinulat niya noong una, ang 10 utos na ibinigay niya sa inyo nang nagsalita siya mula sa apoy noong araw na nagtipon kayo sa bundok. Nang maibigay na ito ng Panginoon sa akin, bumaba ako sa bundok at inilagay ito sa kahong ginawa ko, ayon sa iniutos ng Panginoon, at hanggang ngayon naroon pa ito. Naglakbay ang mga Israelita mula sa balon ng mga taga-Jaakan papunta sa Mosera. Doon namatay si Aaron at doon din nilibing, at si Eleazar na anak niya ang pumalit sa kanya bilang punong pari. Mula roon pumunta sila sa Gudgoda at sa Hotbata, isang lugar na may mga sapa. Nang panahong iyon, pinili ng Panginoon ang lahi ni Levi para sila ang magbuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, para maglingkod sa kanyang presensya at para magbasbas sa mga tao sa kanyang pangalan. At hanggang ngayon ganito ang gawain nila. Ito ang dahilan kung bakit walang bahagi o mana ang mga Levita sa lupain. Hindi gaya ng ibang mga Israelita. Ang Panginoon ang bahagi nila ayon sa sinabi ng Panginoon na inyong Diyos. Sinabi pa ni Moises gaya ng ginawa ko noong una, na natili ako sa bundok sa loob ng 40 araw at 40 gabi, at muli akong pinakinggan ng Panginoon at hindi niya kayo pinatay. Sinabi niya sa akin, lumakad ka at pamunuan ang mga Israelita sa pagpasok at sa pag-angkin sa lupaing ipinangako kong ibibigay sa inyo at sa inyong mga ninuno. At ngayon, o mga mamamayan ng Israel, ang hinihingi lang ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo ay igalang ninyo siya, mamuhay ayon sa kanyang pamamaraan, mahalin siya, maglingkod sa kanya ng buong puso't kaluluwa, at sundin ang lahat ng mga utos at tuntunin niya na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito para sa ikabubuti ninyo. Sa Panginoon na inyong Diyos ang kalangitan, kahit ang pinakamataas na langit, pati ang mundo at lahat ng narito. Ngunit pinili ng Panginoon ang inyong mga ninuno para mahalin, at sa lahat ng bansa kayo na mula sa kanilang lahi ang pinili niya hanggang ngayon. Kaya baguhin ninyo ang mga puso ninyo at huwag nang patigasin ang mga ulo ninyo, sapagkat ang Panginoon na inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Makapangyarihan siya at kamanghamanghang Diyos. Wala siyang pinapanigan at hindi siya tumatanggap ng suhol. Pinagtatanggol niya ang karapatan ng mga ulila at mga biyuda. Minamahal niya ang mga dayuhan at binibigyan sila ng pagkain at mga damit. Kaya mahalin din ninyo ang mga dayuhan dahil mga dayuhan din kayo noon sa Ehipto. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo siya. Manatili kayo sa Kanya at sumumpa kayo sa pangalan lang niya.
Purihin ninyo siya dahil siya ang Diyos ninyo na gumawa ng dakila at kamangha-manghang bagay na nakita ninyo. Nang dumating ang inyong mga ninuno sa Ehipto, 70 lang silang lahat. Pero ngayon, pinadami na kayo ng Panginoon na inyong Diyos na katulad ng mga bituin sa langit. Deuteronomio 11 kabanata. Mahalin at sundin ang Panginoon. Mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at tuparin ang kanyang mga utos, tuntunin, panuntunan at kautusan. Alalahanin ninyo ang naranasang pagtutuwid ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Kayo ang nakaranas nito at hindi ang mga anak ninyo. Hindi sila ang nakakita ng kadakilaan at kapangyarihan ng Panginoon at ng mga himala na ginawa niya sa Ehipto laban sa Faraon na hari nito at sa buong bansa nito. Hindi rin nila nakita ang ginawa ng Panginoon sa mga sundalong Ehipsyo at sa mga kabayo at mga karwahe nila at kung paano nilunod ng Panginoon ang mga ito sa dagat na pula nang hinabol nila kayo. Nangamatay silang lahat. Hindi rin nakita ng mga anak ninyo ang ginawa ng Panginoon sa inyo roon sa disyerto hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. At kung ano ang ginawa niya kina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab na lahi ni Ruben. Nilamon sila ng lupang bumuka, pati ang kanilang pamilya, tolda at ang lahat ng nakatirang kasama nila. Nangyari ito sa harap ng mga Israelita. Kayo ang nakakita ng mga dakilang bagay na ito na ginawa ng Panginoon. Kaya sundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon para may lakas kayo sa paglalakbay at sa pag-agaw ng lupain sa kabila ng Hordan. Kung susunod kayo, mabubuhay kayo ng matagal doon sa maganda at masaganang lupain na ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno at sa kanilang mga salinlahi. Sapagkat ang lupain na aangkinin at titirhan ninyo ay hindi gaya ng lupain sa Ehipto na pinanggalingan ninyo. Doon sa Ehipto, kapag magtatanim kayo, magpapakahirap pa kayo ng todo sa pagpapatubig nito. Ngunit ang lupain na aangkinin ninyo ay may mga bundok at lambak na laging nauulanan. Ang lupaing ito ay inaalagaan ng Panginoon na inyong Diyos. Binabantayan niya ito araw-araw sa buong taon. Kaya kung lagi lang ninyong susundin ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos at paglingkuran ninyo ng buong puso't kaluluwa, padadalhan niya kayo ng ulan sa tamang panahon para makapag-ani kayo ng trigo, ng bagong katas ng ubas at ng olibo para gawing langis. Bibigyan niya ng pastulan ang mga hayop ninyo at magkakaroon kayo ng masaganang pagkain. Mag-ingat kayo dahil baka matukso kayong lumayo sa Diyos at sumamba sa ibang mga Diyos at maglingkod sa kanila. Kapag ginawa ninyo ito, magagalit ang Panginoon sa inyo at hindi na niya pauulanin at hindi na kayo makakapag-ani at sa huli ay mawawala kayo sa magandang lupain na ibibigay ng Panginoon sa inyo. Kaya panatilihin ninyo ang mga salita kong ito sa inyong puso't isipan. Itali ninyo ito sa mga braso ninyo at ilagay sa inyong noo bilang paalala sa inyo. Ituro ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag naroon kayo sa inyong bahay at kapag naglalakad kayo, kapag nakahiga kayo o kapag kayo'y babangon. Isulat ninyo ito sa mga hamba ng inyong mga pintuan at sa pintuan ng inyong lungsod. Para kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal doon sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno. Maninirahan kayo rito hanggat may langit sa ibabaw ng mundo. Kung susundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos na ibinibigay ko sa inyo, na mahalin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, at mabuhay ayon sa kanyang pamamaraan at manatili sa kanya, itataboy ng Panginoon ang mga tao sa lupain na inyong aangkinin kahit na mas malaki at mas makapangyarihan pa sila sa inyo. Ang lahat ng lupang matatapakan ninyo ay magiging inyo, mula sa disyerto papunta sa Lebanon at mula sa ilog ng Euphrates hanggang sa dagat ng Mediteraneo. Walang makakapigil sa inyo, ayon sa ipinangako ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Loloobin niyang matakot ang mga tao sa inyo, saan mang dako kayo pumunta sa lugar na iyon. Makinig kayo, pinapapili ko kayo ngayon sa pagpapala o sa sumpa. Pagpapalain kayo kung susundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Susumpain ko kayo kung hindi ninyo susundin ang mga utos na ito ng Panginoon na ibinibigay ko sa inyo ngayon
at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi naman ninyo kilala. Kapag dinala kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lupain ng inyong titirhan at aangkinin, ipahayag ninyo ang mga pagpapala sa bundok ng Gerizim at ang sumpa ay ipahayag ninyo sa bundok ng Ebal. Ang mga bundok na ito ay nasa kanluran ng ilog ng Hordan sa lupain ng mga Kananeo na naninirahan sa lambak ng Hordan malapit sa bayan ng Gilgal. Hindi ito malayo sa mga malalaking puno ng More. Tatawid na kayo sa Hordan para pasukin at angkinin ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo. Kapag nakuha na ninyo ito at doon na kayo naninirahan, sundin ninyo ang lahat ng mga utos at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo sa araw na ito. Deuteronomio, 12 kabanata, ang lugar na pinagsasambahan. Ito ang mga utos at tuntunin na dapat niyong sundin ng mabuti habang nabubuhay kayo rito sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Kapag pinalayas na ninyo ang mga taong naninirahan doon, gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagsasambahan nila sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa matataas na mga bundok, sa mga kaburulan at sa ilalim ng bawat malalagong punong kahoy. Gibain din ninyo ang kanilang mga altar, durugin ang mga alaalang bato nila, sunugin ang kanilang mga posting simbolo ng diyosang si Ashira, at durugin ang imahen ng kanilang mga diyos para hindi na ito alalahanin pa sa mga lugar na iyon. Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon na inyong Diyos na gaya ng paraan ng kanilang pagsamba, kundi dumulog kayo sa Panginoon na inyong Diyos at parangalan siya sa lugar na kanyang pipiliin mula sa lahat ng teritoryo ng mga lahi ng Israel. Doon ninyo dalhin ang mga handog ninyo na sinusunog at iba pang mga handog, ang inyong mga ikapu, ang inyong mga espesyal na handog, ang inyong mga ipinangakong regalo at mga handog na kusang loob. Gayon din ang panganay ng inyong mga hayop. Doon kayo kumain at ang inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, at magsaya kayo sa lahat ng inyong nagawa dahil pinagpala kayo ng Panginoon. Kapag dumating na kayo sa lugar na kung saan makapagpapahinga na kayo, ang lugar na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, huwag na ninyong gawin ang ginagawa natin ngayon, na kahit saan lang tayo naghahandog. Kapag nakatawid na kayo sa Hordan at nanirahan sa lugar na ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos bilang inyong mana, mabubuhay kayo ng payapa dahil hindi papayag ang Panginoon na gambalain kayo ng mga kaaway sa inyong paligid. Pagkatapos dalhin ninyo ang mga handog doon sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya. Ito ang mga handog na iniutos ko sa inyo, mga handog na sinusunog at ang iba pang mga handog, ang inyong ikapu, ang mga espesyal na regalo at ang lahat ng handog na ipinangako ninyo sa Panginoon. Doon kayo magsasaya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, pati ang inyong mga anak, mga alipin, at ang mga Levita na naninirahan sa mga bayan ninyo na walang lupang mamanahin. Huwag ninyong ihandog ang inyong mga handog na sinusunog sa kahit saang lugar lang na gustuhin ninyo, kundi ihandog ninyo ito sa lugar ng lahi na pipiliin ng Panginoon at doon ninyo gawin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Pero kung hindi panghandog, maaari ninyong katayin at kainin ang hayop saan man kayo nakatira. Magpakasawa kayong kumain ng karne nito, kagaya ng pagkain ninyo ng usa at ng gasela ayon sa pagpapalang ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat tao ay makakakain nito, itinuturing man siyang malinis o marumi. Pero huwag ninyong kakainin ng dugo. Ibuhos ninyo ito sa lupa kagaya ng tubig. Huwag din ninyong kainin o inumin ang mga sumusunod, ang ikapu ng inyong mga trigo, bagong katas ng ubas at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang anumang ipinangako ninyong handog at espesyal na mga regalo at handog na kusang loob. Kundi kainin lang ninyo ito sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos, doon sa lugar na pipiliin niya kasama ng inyong mga anak, mga alipin at ng mga Levita na naninirahan sa inyong mga bayan. Magsasaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng kanyang ginawa. Huwag ninyong pababayaan ang mga Levita habang nabubuhay kayo sa inyong lupain. Pag napalawak na ng Panginoon na inyong Diyos ang teritoryo ninyo ayon sa ipinangako niya sa inyo,
at gusto ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain anumang oras na gustuhin ninyo. Kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon na kung saan ninyo siya pararangalan, maaari kayong magkatay ng inyong mga baka o tupa sa inyong lugar. At ayon sa iniutos ko sa inyo, maaari kayong magpakasawa sa pagkain ng mga hayop na ibinigay ng Panginoon sa inyo, katulad ng pagkain ninyo ng gasela at ng usa. Ang bawat tao ay makakakain nito, itinuturing man siyang malinis o marumi. Pero siguraduhin ninyong hindi ninyo kakainin ng dugo dahil ang buhay ay nasa dugo. At huwag ninyong kakainin ng buhay kasama ng karne. Sa halip, ibuhos ninyo ang dugo sa lupa gaya ng tubig. Huwag ninyo itong kakainin para maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng inyong mga lahi, dahil ang pag-iwas sa pagkain ng dugo ay mabuti sa paningin ng Panginoon. Dalhin ninyo sa lugar na pinili ng Panginoon ang mga bagay na ibibigay ninyo sa Panginoon at ang mga handog na ipinangako ninyo sa Kanya. Ihandog ninyo ang dugo at karne ng inyong mga handog sa altar ng Panginoon na inyong Diyos. Dapat ninyong ibuhos ang dugo sa gilid ng altar ng Panginoon na inyong Diyos. Pero pwede ninyong kainin ang karne. Sundin ninyo ang lahat ng tuntuning ito na ibinibigay ko sa inyo para laging maging mabuti ang kalagayan ninyo at ng lahi ninyo, dahil mabuti at tama ang pagsunod sa mga ito sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos. Kapag winasak na ng Panginoon na inyong Diyos ang mga bansa na sasalakayin ninyo at pinalayas ninyo ang mga naninirahan dito at inagaw ang kanilang lugar, huwag kayong magpapabitag sa pamamagitan ng pagsunod sa pagsamba nila sa kanilang mga Diyos. Huwag ninyong sasabihin paano sila sumasamba sa kanilang mga Diyos. Susundin din namin ang ginagawa nila. Huwag ninyo itong gagawin para sambahin ang Panginoon na inyong Diyos. Dahil sa kanilang pagsamba, ginagawa nila ang lahat ng klase ng kasuklam-suklam na bagay na kinasusuklaman ng Panginoon. Sinusunog pa nila ang mga anak nila bilang handog sa kanilang mga Diyos. Sundin ninyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan o babawasan. Deuteronomio 13 kabanata. Babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kung may isang propeta o tagapagpaliwanag ng panaginip na nangako sa inyo na magpapakita siya ng mga himala at kamanghamanghang bagay at nangyari ang sinabi niya at sabihin niya sa inyo, sumunod tayo at sumamba sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala. Huwag kayong maniwala sa Kanya, dahil sinusubukan lang kayo ng Panginoon na inyong Diyos kung minamahal niyo ba siya ng buong puso't kaluluwa. Ang Panginoon ninyong Diyos lang ang dapat ninyong sundin at igalang. Tuparin ninyo ang kanyang mga utos at sundin niyo siya. Paglingkuran siya at manatili kayo sa kanya. Dapat patayin ang propeta o ang tagapagpaliwanag ng panaginip dahil itinuturo niyang magrebelde kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagligtas sa inyo sa pagkaalipin. Tinatangka ng mga taong ito na ilayo kayo sa mga pamamaraang iniutos ng Panginoon na inyong Diyos na sundin ninyo. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa ng inyong bansa. Halimbawang ang iyong kapatid o anak o ang iyong minamahal na asawa o ang pinakamatalik mong kaibigan ay lihim kang hinihikayat at sabihing, halika, sumamba tayo sa ibang mga Diyos na hindi pa natin nakikilala maging ng ating mga ninuno. Kapag hinikayat kanyang sambahin ang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa paligid ninyo o ng mga tao sa malalayong lugar, huwag kang magpapadala o makikinig sa kanya. Huwag mo siyang kaawaan o kakampihan. Dapat mo siyang patayin. Ikaw ang unang babato at susunod ang lahat ng tao para patayin siya. Babatuhin siya hanggang sa mamatay dahil tinangka niyang ilayo kayo sa Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Pagkatapos itong marinig ng mga Israelita, natakot sila at hindi na sila gumawa ng masasamang gawa. Kung makabalita kayo na ang isa sa mga bayang ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos na inyong titirahan ay may masasamang taong nag-uudyok sa mga naninirahan sa bayang iyon na sumamba sila sa ibang mga Diyos na hindi pa nila nakikilala, dapat alamin ninyong mabuti kung totoo ito.
At kung totoong nangyari nga ang kasuklam-suklam na gawang ito, dapat ninyong patayin ang lahat ng naninirahan sa bayang iyon, pati na ang kanilang mga hayop. Lipulin ninyo silang lahat bilang handog sa Panginoon. Tipunin ninyo ang lahat ng masasamsam ninyo sa bayang iyon at tumpukin sa gitna ng plasa. At sunugin ninyo ito bilang isang handog na sinusunog sa Panginoon na inyong Diyos. Mananatiling wasak ang bayang iyon magpakailanman. Hindi na iyon dapat itayong muli. Huwag kayong magtatago ng anumang bagay mula sa bayang iyon na naitakda ng wasakin ng lubusan. Kung susundin ninyo ito, aalisin ng Panginoon ang kanyang matinding galit at kaaawaan niya kayo, at sa kanyang awa pararamihin niya kayo ayon sa ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Gagawin ito ng Panginoon na inyong Diyos kung susundin ninyo ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon at kung gagawa kayo ng matuwid sa kanyang paningin. Deuteronomio, 14 na kabanata. Mga utos tungkol sa pagluluksa sa patay. Mga anak kayo ng Panginoon na inyong Diyos, kaya kung magluluksa kayo sa patay, huwag ninyong susugatan ang mga sarili ninyo o aahitan ang mga ulo ninyo, sapagkat mga mamamayan nga kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Sa lahat ng tao sa mundo, kayo ang kanyang pinili na maging espesyal niyang mga mamamayan. Ang mga hayop na itinuturing na malinis at marumi. Huwag kayong kakain ng anumang hayop na itinuturing na marumi. Ito ang mga hayop na pwede ninyong kainin: baka, tupa, kambing, usa, mailap na kambing, mailap na tupa, at iba pang klase ng usa. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng kanilang kinain. Ngunit huwag ninyong kakainin ng mga hayop na nginunguyang muli ang kinain nito pero hindi biyak ang kuko, gaya ng kamelyo, kuneho, at daga sa batuhan. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Huwag din ninyong kakainin ng baboy dahil kahit biyak ang kuko nito, hindi naman nginunguya ang kinakain nito. Pwede ninyong kainin ang anumang hayop na nabubuhay sa tubig na may mga palikpik at mga kaliskis. Pero huwag ninyong kainin ang walang palikpik at kaliskis. Ituring ninyo itong marumi. Pwede ninyong kainin ang anumang klase ng ibon na itinuturing na malinis. Pero huwag ninyong kakainin ang mga ibon katulad ng agila, uwak, ibon na kumakain ng bangkay ng tao o hayop, lawin, kuwago, ibong naninila, ibong dumadagit ng isda, tagak at paniki. Huwag din ninyong kakainin ang mga insektong may pakpak na gumagapang. Pero pwede ninyong kainin ang mga insektong itinuturing na malinis. Huwag ninyong kakainin ng anumang hayop na patay na. Maaari ninyo itong ipagbili sa mga dayuhan o ibigay sa mga dayuhang naninirahang sa bayan nyo at kakainin nila ito. Pero huwag kayong kakain ito dahil ibinukod kayo bilang mamamayan ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Ang ikapu, dapat ninyong ibukod ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ng inyong bukid bawat taon. Dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan pararangalan siya. Doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon na inyong Diyos. Pero kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon, at mahihirapan kayo sa pagdadala ng ikasampung bahagi ng mga pagpapala ng Panginoon na inyong Diyos, ipagpalit ninyo ang ikasampung bahagi ninyo sa pilak at dalhin ninyo ito roon sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkatapos, ang pilak na iyon ang ipambili ninyo ng baka, tupa, katas ng ubas o ng iba pang inumin o ng anumang magustuhan ninyo. Pagkatapos, kainin ninyo ito ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos at magsaya. At huwag ninyong kalilimutan ang mga Levita na naninirahan sa bayan ninyo dahil wala silang bahagi o lupang minana. Sa katapusan ng bawat 3 taon,
Tipunin ninyo ang ikasampung bahagi ng ani ninyo sa taong iyon at dalhin ninyo ito sa pinagtataguan nito sa mga bayan ninyo. Ibigay ninyo ito sa mga Levita na walang lupang minana, sa mga dayuhan na naninirahang kasama ninyo, sa mga ulila, at sa mga biyuda sa bayan ninyo, para makakain din sila at mabusog. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng ginagawa ninyo. Deuteronomio 15 kabanata, ang taon ng pagkansela ng utang. Sa katapusan ng bawat ikapitong taon, dapat ninyong kansilahin na ang lahat ng utang. Ito ang gawin ninyo. Hindi na dapat singilin ng nagpautang ang utang ng kapwa niya Israelita. Hindi na niya ito sisingilin dahil umabot na ang panahon na itinakda ng Panginoon na kansilahin ang mga utang. Pwede ninyong singilin ang mga dayuhan, pero kansilahin dapat ninyo ang utang ng kapwa ninyo Israelita. Kailangang walang maging mahirap sa inyo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, na inyong aangkinin, dahil tiyak na pagpapalain niya kayo. Basta sundin ninyong mabuti ang Panginoon na inyong Diyos at tuparin ang lahat ng utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon. Pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos ayon sa ipinangako niya sa inyo. Maraming bansa ang mangungutang sa inyo, pero kayo ay hindi mangungutang. Pamamahalaan ninyo ang maraming bansa, pero hindi kayo mapamamahalaan. Kung may mahirap sa bayan ninyo sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, huwag kayong maging maramot sa Kanya, kundi maging mapagbigay kayo at pautangin ninyo siya ng kanyang mga pangangailangan. Huwag kayong mag-iisip ng masama na dahil sa malapit na ang ikapitong taon, ang taon ng pagkakansila ng mga utang, hindi na lang kayo magpapautang sa mga kababayan ninyong mahihirap. Kapag dumaing sa akin ang mga mahihirap na ito dahil sa inyong ginawa, may pananagutan kayo. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob. Kung gagawin ninyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Hindi maiiwasan na may mahihirap sa inyong bayan, kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. Ang pagpapalaya sa mga alipin. Kung ang kapwa mo Hebreyo, lalaki man o babae, ay ipinagbili ang sarili niya sa iyo bilang alipin at naglingkod siya sa iyo sa loob ng 6 na taon, kailangang palayain mo siya sa ikapitong taon. At kapag palalayain mo na siya, huwag mo siyang paaalisin na walang dala. Bigyan mo siya ng saganang hayop, trigo at katas ng ubas ayon sa pagpapala ng Diyos sa iyo. Alalahanin ninyo na mga alipin din kayo noon sa Ehipto at pinalaya rin kayo ng Panginoon na inyong Diyos. Iyan ang dahilan kaya ibinibigay ko ang mga utos na ito sa inyo ngayon. Pero kung sabihin ng alipin mo sa iyo, hindi po ako aalis sa inyo dahil mahal ko kayo at ang pamilya ninyo at mabuti ang kalagayan ko dito sa inyo, dalhin mo siya sa pintuan ng bahay mo, butasan ang tainga niya, at magiging alipin mo siya sa buong buhay niya. Ganito rin ang gawin mo sa iyong aliping babae. Huwag sasama ang loob mo kung palalayain mo ang alipin mo dahil ang halaga ng pagseserbisyo niya sa iyo sa loob ng 6 na taon ay doble pa sa sweldo na tinatanggap ng isang trabahador. Kung gagawin mo ito, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa mo. Ibukod ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng panganay na lalaki ng inyong mga hayop. Huwag ninyong pag-aararuhin ang mga panganay na inyong mga baka o pagugupitan ang mga panganay ng inyong mga tupa. Sa halip, kainin ninyo ito at ng inyong pamilya sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos bawat taon, sa lugar na pipiliin niya. Pero kung may kapintasan ng hayop na ito, halimbawa'y pilay o bulag o anumang malalang kapansanan, hindi ninyo ito dapat ihandog sa Panginoon na inyong Diyos. Sa halip, kainin ninyo ito sa inyong mga bayan. Ang lahat ay makakakain nito. Itunuturing man siyang malinis o marumi, katulad ng pagkain ninyo ng usa at ng gasela. Pero huwag ninyong kainin ang dugo, kundi ibuhos ninyo ito sa lupa gaya ng tubig. Deuteronomio Kabanatang 16, ang Pista ng Paglampas ng Anghel. Ipagdiwang ninyo ang pista ng paglampas ng anghel sa buwan ng Abib bilang pagpaparangal sa Panginoon na inyong Diyos. Dahil sa buwan na ito'y inilabas niya kayo ng gabi sa Ehipto.
Maghandog kayo ng tupa o baka bilang pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel. Ihandog ninyo ito para sa Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pinili niya kung saan pararangalan siya. Kainin ninyo ito kasama ng tinapay na walang pampaalsa. Sa loob ng 7 araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, gaya ng ginawa ninyo noong nagmamadali kayong umalis sa Ehipto. Kainin ninyo ang tinapay na ito, ang simbolo ng inyong pagtitiis, para maalala ninyo sa buong buhay ninyo ang panahon na lumabas kayo sa Ehipto. Wala dapat makitang pampaalsa sa mga bahay ninyo sa buong bansa sa loob ng 7 araw. At ang karneng inihandog ng gabi ng unang araw ay walang matitira sa kinaumagahan. Bilang pagdiriwang sa pista ng paglampas ng anghel, ang hayop na ihahandog ninyo ay huwag ninyong ihahandog sa kahit saang bayan na ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos, kundi sa lugar lang na pipiliin niya kung saan pararangalan siya. Kailangang ihandog ninyo ito sa paglubog ng araw, ang oras na umalis kayo sa Ehipto. Lutuin ninyo ito at kainin sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Pagkaumaga, bumalik kayo sa inyong mga tolda. Sa susunod na 6 na araw, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa, at sa ika-7 araw, huwag kayong magtrabaho, kundi magtipon kayo para sumamba sa Panginoon na inyong Diyos. Ang Pista ng Pag-aani. Bumilang kayo ng 7 linggo mula sa pag-uumpisa ng tag-ani. Pagkatapos, ipagdiwang ninyo ang pista ng pag-aani para parangalan ng Panginoon na inyong Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog na kusang loob ayon sa mga pagpapala na natanggap ninyo mula sa Panginoon na inyong Diyos. At magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya. Magdiwang kayo kasama ang inyong mga anak, alipin, at levita na naninirahan sa inyong mga bayan, mga dayuhan, mga ulila, at mga biyudang naninirahan sa inyong mga bayan. Alalahanin ninyo na naging mga alipin muna kayo sa Ehipto, kaya sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ito. Ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Ipagdiwang ninyo ang pista ng pagtatayo ng mga kubol sa loob ng 7 araw sa katapusan ng tag-ani, pagkatapos na mag-iik ninyo ang mga trigo at mapiga ang mga ubas. Pagsaya kayo sa pagdiriwang ninyo ng pistang ito kasama ng inyong mga anak, mga alipin, mga levita, mga dayuhan, mga ulila at mga biyudang naninirahan sa bayan ninyo. Sa loob ng 7 araw, ipagdiwang ninyo ang pistang ito para parangalan ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lugar na pinili niya. Sapagkat pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ani ninyo at ang lahat ng ginagawa ninyo, at magiging lubos ang inyong kaligayahan. Bawat taon dapat makiisa ang bawat lalaki sa 3 pistang ito, ang pista ng tinapay na walang pampaalsa, ang pista ng pag-aani at ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Pupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya, at nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Ang mga hukom. Maglagay kayo ng mga hukom at opisyal sa bawat lahi ninyo sa lahat ng bayan na ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Sila ang maghuhukom sa mga mamamayan ng walang pinapanigan. Huwag nilang babaluktutin ang hustisya, at dapat wala silang pinapaboran sa paghuhukom. Huwag silang tatanggap ng suhol dahil makakabulag ito sa marurunong at matutuwid, at makakaimpluwensya sa desisyon nila. Dapat mangibabaw ang tamang hustisya para mabuhay kayo at makapanirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ang pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong magpapatayo ng poste na simbolo ng Diyosang si Ashira sa tabi ng altar na ginawa ninyo para sa Panginoon na inyong Diyos. At huwag kayong magpapatayo ng mga alaalang bato para sambahin, dahil kinasusuklaman ito ng Panginoon na inyong Diyos. Deuteronomio Kabanatang 17. Huwag kayong maghahandog sa Panginoon na inyong Diyos ng baka o tupa na may kapintasan o kapansanan, dahil kasuklam-suklam ito sa Panginoon. Kung ang isang lalaki o babae na naninirahan sa isa sa mga bayan na ibinibigay ng Panginoon ay nahuling gumagawa ng masama sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos, sinira niya ang kasunduan sa Panginoon, at sumuway sa pamamagitan ng pagsamba sa ibang mga Diyos o sa araw o sa buwan o sa mga bituin,
Kapag narinig ninyo ito, kailangang imbestigahan ninyo ito ng mabuti. Kung totoo ngang ginawa sa Israel ang kasuklam-suklam na bagay na ito, dalhin ninyo ang taong gumawa ng masama sa pintuan ng lungsod at batuhin hanggang sa mamatay. Pwede lang patayin ng tao kapag napatunayang nagkasala siya sa pamamagitan ng patotoo ng 2 o 3 saksi, pero kung isa lang ang saksi, hindi siya pwedeng patayin. Ang mga saksi ang unang babato sa taong nagkasala at susunod na babato ang lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kung may mga kaso sa korte ninyo tungkol sa pagpatay, pag-aaway o pananakit na mahirap bigyan ng desisyon, ang gawin ninyo, dalhin ninyo ang kasong ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan ang mga pari ng mga Levita at ang mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon ang magdedesisyon sa kaso. Kailangan tanggapin ninyo ang kanilang desisyon doon sa lugar na pinili ng Panginoon. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng sinabi nila sa inyo. Kung ano man ang kanilang napagdesisyonan ayon sa kautusan, dapat ninyo itong sundin. Huwag ninyong susuwayin ang sinabi nila sa inyo. Ang taong hindi tatanggap sa desisyon ng hukom o ng pari na naglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat patayin. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kapag narinig ito ng lahat ng tao, matatakot sila at hindi na muling gagawa ng bagay na iyon. Ang mga hari. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos, at maangkin na ninyo iyon at doon na kayo manirahan, sasabihin ninyo, pumili tayo ng hari na mamumuno sa atin katulad ng mga bansa sa palibot natin. Siguraduhin ninyo na ang pipiliin ninyong hari ay ang pinili rin ng Panginoon na inyong Diyos, at kailangan katulad ninyo siyang Israelita. Huwag kayong pipili ng dayuhan. Hindi dapat mag-ipon ng maraming kabayo ang hari ninyo, at hindi niya dapat pabalikin sa Ehipto ang mga tauhan niya para bumili ng mga kabayo, dahil sinabi ng Panginoong Diyos sa inyo na huwag na kayong babalik doon. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa dahil baka tumalikod siya sa Panginoon, at hindi dapat siya magmamay-ari ng maraming pilak at ginto. Kung uupo na siya sa trono bilang hari, kailangan niyang kopyahin ang mga kautosang ito para sa kanyang sarili sa harapan ng mga pari ng mga Levita. Dapat niya itong ingatan at laging basahin sa buong buhay niya para matuto siyang gumalang sa Panginoon na kanyang Diyos, at masunod niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng mga kautusan at mga tuntunin. Sa pamamagitan din ng laging pagbabasa nito, makakaiwas siya sa pagyayabang sa kapwa niya Israelita at makakaiwas siya sa pagsuway sa mga utos ng Panginoon. Kung susundin niyang lahat ito, maghahari siya at ang kanyang angkan ng matagal sa Israel.